Ano nga ba ang gospel rap? Magagamit nga ba ang pagra-rap sa pagbabahagi ng gospel? Makakasama natin si Jack Mutita na mas kilala sa tawag na Jack the Preacher dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bakit Jack the Preacher? May kinalaman ba yung kay Jack the Ripper? Nung ano na lang, nung latter part na lang. Kasi nung nag-iisip ako ng pangalan, ang name ko talaga is JC. And yung kuya ko, pangalan niya Jack. Yung pangalan naman ng pangalawa is Mac. So ako, ang layo kasi Tisoy yung tawag sa akin. So para maging malapit lang din, nag-isip ako, so it's Jack. And then, napanood ko yung Jack Reacher ni Tom Cruise. And sabi ko, what if Jack Preacher since ang tema naman natin ay gospel. So, nung parang Jack Preacher, kulang. So, niligyan ko ng letter D since yun yung middle name ko. And then, parang magtunog apelido siya, parang DiCaprio, parang gano'n. So, Jack the Preacher. And then, nung tumatagal, lagi nagkakamali yung tao. Parang si Jack the Ripper, laging ginaganon pagka may mga events. Sabi ko, Jack the Preacher po because Jack the Reaper brings death, but Jack the Preacher speaks life. Galing. Oo. At paano ka na-introduce sa pagra-rap? Ano yun? Bago ka naging believer o after ka maging believer? Kasi po, nung bata pa lang ako, mahilig na mag-rap yung kuya ko. And rapper po si Kuya Jack. Ngayon, battle MC siya. He go by the name of Jack Therapist. And I think yung hip-hop influence ko since 9 years old ako, nakuha ko sa kanya. Pero hindi ko pinursue yung pag-rap kasi hindi ko alam na magiging rapper ako. Hindi yun yung pangarap ko. So, Ang pangarap mo ay, maging artista. pwede naman. O mag-artista o kaya yung maging DJ sa radyo. Kaya ako nag-masscom eh. And bago ako maging Christian, I think may influence na ako ng hip-hop, pero hindi ko siya pinursu. So, nung after kong maging Christian, talagang ako evangelist by the heart, sa heart ko eh. And every time na nare-reject ako, pag nag-share ng gospel, parang may kirot eh. So, I did something na no choice sila kundi makinig sa sinishare ko. Instead na layuan nyo ako, eto, no choice kayo, pakinggan nyo. So, nagsulat ako ng evangelical rap. Kasi, nakita ko si Lecrae and the Hillsong na meron silang collab na, pwede pala yun. Sabi ko, pwede pala yun na nagra-rap tapos may gospel. And nakuha niya yung interest ko. So, I started writing. Yung, meron ka ba sample, no? Una mong ginawa? Ay, opo. Medyo mahaba yun. Pero ang title nun, Praise the Lord Jesus. Yun yung una kong sulat na nung 25 years old na ako. So, parang late bloomer na rin po ako eh. And parang regalo ko siya sa sarili ko. Nag-isip ako, ano kayang pwede kong regalo sa sarili ko, Lord? And naisip ko, the greatest gift na pwede kong matanggap is yung salvation ni Christ. And then, gusto ko i-share yung regalo na yun sa iba. So, I wrote the song, Praise the Lord Jesus, kung saan nandoon lahat nung yung sa gospel, kung anong ginawa ni Jesus for us, na He died for us, and then He rose again from the dead, and then resurrected para maligtas tayo. Ang nag-iisang bugtong na anak ay kanyang binigay upang kasalanan mo noon, ngayon at kailanman ay hindi maging hadlang sa pag-akyat mo sa kalangitan at di maging tulay mo sa pagguhot ka sa uwian. Sa halip na ikaw, si Jesus na lang ang namatay. Sobra-sobrang pagpapalat grasya ang naibigay. Dito kayang tumbasan ng kahit na ano pang bagay, kayamanan, ginto, pila, kotse, kahit lupa't bahay ang maunawaan mo'y gusto. Eto ng regalo, binibigay sa iyo ng walang bayad, pare libre to, nang may kasama pang kapangyarihan ng banal na espiritong magbibigay gabay hanggang ang mission mo'y matapos mo. Iisa lang ang tanong, tatanggapin mo ba siya bilang yung Panginoon? Simulan mo na ngayon itong pagkakataon, tanging daan sa Diyos Ama sa langit, si Jesus lang po, wala nang hihigit. Grabe. No? At sa iyong paggamit nung iyong kinompose, kumusta naman ang naging response ng mga tao? At first,
nung una ko siyang sinulat, ang benefit nun sa akin, natitrain ako eh. As a beginner ng rap, matututo ka na ano pa yung i-improve mo, ano pa yung dapat mong skill na i-upgrade sa songwriting. Pero dun sa response ng tao, mostly they are blessed, they are stunned, at hindi po nila ako masyadong napapalakpakan. Kasi may times na wala akong palakpak na naririnig. But it's okay for me. I'm not after the applause. But what I'm trying to say is, hindi sila makapalakpak agad dahil pinaprocess nila yung narinig nila. And I think that's the better or the best response na pwede ko makuha sa audience. Parang, uy, ano yun? Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Mostly ganun. And then, maya-maya may lalapit na sa akin. Anong church mo? Ganun daw. Christian din ako dati. And dahil sa narinig ko sa'yo, parang kinausap ako ni Lord ngayon. So mostly, mga ligaw na Kristiyano yung na lumalapit sa akin. Yung iba naman, mga unbeliever na, uy, nakaka-bless yung share mo, ganun pala ginawa ni Jesus. Lalapit after the event. And then, kuya, pwede mo ba ako pag-pray? Yung mga ganun. Nakakagulat. Yun ay mga venue, kumbaga parang hindi usual na religious gathering, kundi mga bar, mga ganun mga pinupuntahan mo. Yes. Ano, bali yun, bali nagpe-perform ka, then pinapasok mo yon. Ang kadalasan kasi pag may event yung kuya ko, usually sa underground scene tawag namin. And mga bars, mga resto bar yung pinupuntahan namin. Hip-hop gathering siya. Na pagpunta ko ron, yun lang naman kasi talaga yung song ko eh. About kay Lord lang. So, I would say na oo, pinapasok ko doon yung gospel. Pero ando doon din yung respect sa culture na hindi to basta-bastang song. Pagka narinig ninyo, may hip-hop elements na included kung saan ma-acknowledge nila yung skill at excellence ng Lord. Na pagka nakita nila akong mag-perform, mabibilib sila hindi dahil sa kung ano yung meron ako, kundi alam ko may Diyos to eh, pag pinanood. May Diyos tong buhay na sinasamba, kaya niya nasulat yun. Of course, hindi lahat ng tao, hindi dun sa mismong lugar, kundi pag nalaman nila yung ginagawa mo, hindi lahat yun welcome sa kanila. Yung ginagawa mo. Ano ang mga usual na narinig mong criticism sa iyong ginagawa? Siguro unang salang pag alam nilang gospel rapping or kunwari binanggit mo na si Lord. Una, may mag-walk out. Tapos may ilan na hindi interesado, so pag-iyosi sa labas, alam mo yun, yung mga ganong response. Bukod sa walk out, I think yung nila parang nababaduyan sila. So sa underground, parang baduy yung dating for them. Yung iba, kasi most of the time, may mga uma-acknowledge naman nung craft na ginawa ko. Pero, yun nga, yung nababaduyan o kaya parang yung mga tingin na gagawa mo rito. Parang hindi yan bagay dito. And sa kabilang banda naman, sa ina-expect mo na home court, which is yung church, pagka nag-perform ka ron, may mga ilan na walkout din, bathroom break. Ginagawa akong bathroom break. Tsaka, yung hindi nila patanggap, hindi nila maintindihan ba't may ganyan. Which I understand because this is something new, lalo na dito sa country. Though sa US, it's already prevalent yung gospel rapping. Pero dito, syempre, naninibago kasi traditional pa rin yung iba. Yung iba, hindi religious, yung iba atheist, yung iba yung Diyos. Ibang religion. And ganun yung matatanggap mong mga kuro-kuro. Which is expected din naman sa kanila, and we respect that. Ang mahirap pag mismong, sabi mo nga home court, o kapwa natin, Ayun, mga kapatid natin, ang medyo may criticism pagdating sa gospel rapping. Kasi, lalo na kung kunwari, masyadong, familiar ka sa kanila, kilala kang ganito dati. Yung,
kilala ka nila, and then yung response na parang wala lang sa kanila, yung ginagawa mo. That's hurtful. Though hindi, alam ko naman na hindi para sa kanila yung ginagawa ko. Yung sa church din naman na ibang kritisismong natatanggap, bakit parang hindi, wala sa Bible yan, yung dapat ganyan yung tugtog. Ganyan yung, parang hindi yan holy. Kasi makamundo yung uri ng musika na yan. Yan yung mga kritisismong matatanggap mo, maririnig mo sa kanila. Kumbaga, kinopya sa mundo, tapos inilapat sa church. Parang Oo. ganun ang dating. Ganon yung parang sinasabi sa akin. And hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mga gospel rappers. They label it as secular. Yung ganitong uri ng music, hindi dapat yan para kay Lord. Ako naman, nasa isip ko, at the back of my mind, ano ba yung para kay Lord? Hindi ba lahat ng bagay dito sa mundo ay kanyang pag-aari? Even yung musika, He's the creator of the music. So, ibig sabihin, this hip-hop music is sa Kanya and should be for Him. Yung iba, nakikinig sa mga songs na about drugs, about sex, about money, fame. Ba't hindi ako pwedeng gumawa ng para kay Lord? Tapos, yung kritisismong matatanggap ko ay sa kapwa ko pa kapatid na Kristiyano, kung saan dapat yun yung nakakaintindi sa akin. Parang di ko maintindihan, Lord, ba't ganito tong mga to? Pero, yun nga, sasabihin pa sa akin, ginagamit mo lang yung Lord. Ginagamit mo lang si God para sumikat ka o kaya marinig yung ginagawa mo. First of all, hindi pa ako sikat. And parang sinasabi ko sa kanila, wait lang kapatid, parang hindi ata tayo pareho ng God. Kasi yung God ko, hindi yan magpapagamit sa akin. At kung gagamitin ko man siya, alam kong ako yung mayayari. So, hindi ko maintindihan ba't may mga ganun at first. But ang response ko na lang is to understand them na this might be new to them. Or baka hindi para sa kanila tong ginagawa ko kasi the Lord is using me to other people na maaaring ma-reach ng music ko at maka-encounter kay Lord pag narinig yung ginagawa ko. Alin doon yung pinakamasakit? O meron pa bang iba pa na nasabi sa'yo na talagang apektado ka o nasaktan ka talaga? Siguro pagka pinipersonal na ako. Kasi meron talaga minura ako eh. Oo, minura ako. Hindi naman siguro Christian yun. Oo, hindi Christian. Fake F-word tapos preacher, ginaganon ako. Na masakit, though dahil tao lang ako, nasasaktan pa rin ako. Pero bakit kailangang personalin mo ko na may hurtful words kang towards me, tapos lilabelan ka na evildoer. Tsaka kung tutusin, di ba, may mga nagra-rap na ang topic drugs, sex, di ba, ay sa kanila okay lang. Pero pag ganito naman na malinis lang naman, hindi naman tayo nagmamagaling, hindi naman tayo feeling righteous, kumbaga. Ewan ko po, pastor, ba't ganun eh? Siguro, nature na lang din ng tao na maghanap ng mali kapag nakikita nilang namumunga talaga or hindi ko alam Hindi kaya naman dahil yun ang response ng tao sa gospel. Kasi sinasabi nga, di ba, that the gospel is foolishness to those who are perishing. Kumbaga, talaga lang na hindi nila tanggap or baka nanibago lang sila sa pagkakagamit ng rap sa gospel. Ganun nga kaya yun? Hindi ko po mababasa yung talagang nilalaman ng isip ng tao eh. Pero sa akin kasi ang epekto nun, dahil tao nga lang ako, may pain na kaakibat yun. And I think inaalaw ng Lord sa akin na maranasan ko yun para rin tumibay yung endurance ko. Para habang hindi pa ako ganun kakakilala, ay alam ko na kung paano mag-handle ng mga small hatred na attacks. And para pagka dumating yung time na pinalawak ng Lord yung territory na ibibigay niya sa akin, I know how to handle it already. Pero dun sa mga believers,
May meron bang talaga mas masakit pa silang nasabi sa'yo? Yung gagamitan ka ng verse na mali yung context. Aha. Like, um, yung may binabanggit sila regarding sa, yun nga, yung do not conform sa pattern ng mundo. So they think na parang nagko-conform ako sa pattern dahil ah, yung music na ginagawa ko ay ah, tunog makamundo. Samantalang ang pinaka-aim ko ay iparamdam sa mundo through my music na Jesus loves them and He died for them at merong grasyang nakaabang sa kanila. Yun yung gusto ko ipabatid sa mundo. And yet, yung mga Christians na nagsasabi na, yung masyadong critical na lang, umabot pa nga sa point na pati yung itsura ay aatakihin. Ba't ganyan yung buhok mo? Bakit ka may hikaw? The reason why I am the reason why I look like this is because hindi sa pagko-conform but this is my way of showing to the people who are like this na sinasabi nila, na nilalabelan nila, na mas madali akong makalapit sa kanila kasi they feel na ang mararamdaman ng tao yung yung nakikibagay ito. Kasi iba yung nakikibagay ka sa nagkokompromiso ka na. iba yung nakikisama sa nakikisama. Oo, nakikisama. Oo, ganda na. Tama po yun. Kasi, una sa lahat, bago ako pumunta or sumabak sa isang lugar, I'm asking the Lord, Lord, protect me. Kung ikakapahama ko yung pupuntahan ko, wag na. And, kasi ayoko po mga kompromiso. So, I'm really asking the Lord to protect me kung saan man ako pumunta para hindi ako mahulog sa temptation or makagawa ng masama. Kasi Kaya, pinupuntahan nyo, hindi naman siya mga beer house, kundi ang tawag ay bar. Diba? Hindi, wala namang mga babaeng ubad na nagsasayaw siguro doon. Opo. Kundi yung usual tambayan lang siya. Opo. Aha. Yung mga bar na yan, kaya namin pinupuntahan yung pastor. Kasi those people are looking for happiness and joy na they thought na doon nila makikita. Now, if the Lord commissioned me to go there, then I will obey. Kasi ibig sabihin, there's someone there na naghahanap at seeking kay Lord. Pero hindi niya lang alam na si Lord na yung hinahanap niya. Kasi I'm looking for happiness, I'm looking for joy, I'm broken. Now, in order for me to forget this pain, inom ako, magbibisyo ako. O kaya makikipagtawanan ako sa mga tropa ko. But in the end, hindi sila magiging okay. But if I was commissioned by the Lord there, at sinabi ng Lord na meron ka pupunta, like specific yun, may mga ganun akong instances na biglang magsasabi sa akin na hindi ko expected na pupunta ka rito. Dati akong Kristiyano. Alam mo yun? Dati akong Kristiyano and now, I think ito yung way ni Lord para kausapin ako ulit. Yung babalik kay Lord dahil pinapunta ko ni Lord doon. Alam mo yun? Ang specific ng mga inuutos ng Lord, though sometimes it's vague, hindi mo maintindihan pero kailangan mo pumunta. Tapos doon mo na malalaman kung bakit. Yung mga sinasabing hindi pa mananampalataya, maintindihan natin if they get uncomfortable. Kasi talaga namang hindi ganun yung takbo ng isip nila. Ang mas mahirap, katulad ni Pastor Ruther, na yung pagpapatawan niya, minamasama pa. Diba? At kaya hindi ako nagtataka nung nakita ko yung post mo sa Facebook. Yung ano masasabi nyo dito sa gospel rapping? Ba't ba na-post mo yun? I just want to know this time kung ano yung masasabi nung tao nung napanood nila akong gawin yun sa Bible Ninja. Because may mga tao na ina-expect ko na alam mo yun, natanggap nila yung ganong uri ng music. Pero at the back of their mind, hindi pa pala. I just want to know
kung sa pinuntahan kong conference na yon ay ah, pwede na ba? Or parang gusto ko malaman kung ah, may na-inspira ba ako na gumawa ng song or may tinouch si Lord through me na kasi sa ganun lang din ako nagsimula eh. Na may napanood ako na nag-rap about kay Lord. And gusto ko kung may naging kagaya ako dun sa crowd. Kasi if meron, I want to help him or her. Let's write and make music for the Lord. Kumusta ang response doon sa post mo? Overwhelming. May nakalagay doon, aminado ako, hindi ko patanggap. Pero nung pinapakinggan niya yung song, parang nabago yung perspective niya. Tagos daw sa puso, na po pwede pala yun. And then, most of the reactions are yes na yes, dapat pakinggan. This is different compared to what I've experienced before. I believe that the Lord is doing something sa music industry ngayon. Compared sa mga nagdaang taon. Nakita ko yung difference ng response ng tao na, Lord, nagkakaroon na ng acceptance ng ganitong uri ng genre na iintindihan na ng karamihan na music should be for you. And yung response na may nanay, alam mo may nanay, hindi ko naman kaedad na sabi, nag-testify sa church nila, nung napakinggan nila yung rap na song, ay naiiyak, tapos naintindihan niya yung pagmamahal ng Diyos. Nanay yun na Kumbaga ay hindi siya kaedad, Oo. yung hindi pareho ng kultura ng mga, kung tutusin ni target audience mo. Oo, kasi akala ko pang youth lang yung target audience ko. Ang pang-atin lang, no? Oo, sa atin lang, pastor. Akala ko sa atin lang to. Pero umabot sa magulang, tapos yung magulang na yun, ipaparinig niya yung song sa anak. Alam mo yun yung ganun eh. The Lord is doing something new sa taon na to at sa genre ng gospel rap. Wala na po talaga akong desire na kasi as a mass comm student, gusto mo you do something sa production, sa camera, harap man yan or likod, entertainment, yun yung gusto kong tahaking landas. Pero nung time na nagtrabaho na ako, ang dami ko pong napagdaanan na na parang inayawan ko na yung entertainment. Inayawan ko na yung pagsasayaw. Kumbaga parang dancer ako nun, singer. Tapos hindi pa ako rapper nito, wala pa akong idea ng pagra-rap. Ang ina-expect ko talaga, either singer, dancer, or actor yung magiging pangarap ko na gusto kong abutin. Nung time na dinedesire ko yun, parang sinukuan ko siya kasi nung after ko graduate, naghanap agad ako ng trabaho para kumita. And then, nagkaroon ako ng trabaho ng linggo. Mas pinili ko yun. Napabayaan ko yung church, yung pagiging Kristiyano ko nun. So, nag-backslide ako. And, nitong 2014 yun eh. Tapos 2017 na lang ako nakabalik. And, ang lahat ng pinapasukan kong trabaho, mostly pioneering. Mga startup. Oo, mga startup. Doon ako nilalagay ni Lord. Mga startup, mga parang ito yung new team. Tapos doon pa lang kukuha ng mga magiging leaders, ganun. Na-experience ko po na ma-promote lagi, maging leader. Hanggang sa na-reach ko na yung sa entire career ko, na-reach ko yung operations manager is parang yun na yung pinakamataas na position na na naabot ko. And ang nakita ko po dun, pastor, the Lord is training me to be a leader. Na nawala na yung desire ko sa may maging leader, servant leader. Nawala na yung parang kagustuhan kong kumanta, sumayaw. Hindi na ako sumasayo, kaya naging chubby na tayo. Kasi sobrang payat ko talaga nun eh. Mukha nga akong addict talaga. So, nung time na hindi ko na siya hiningi, doon naman siya binigay ni Lord.
parang may inayos muna sa akin si Lord. Inayos niya yung makabalik ako sa piling niya, sa church, makapag-serve. So, na-involved din ako sa government kasi nagtrabaho ako sa government. So, um, ah, alam ko yung mga ginagawa sa local government kasi nag-DILG rin ako. Lahat ng knowledge na na-obtain ko doon, naging useful sa ministry ngayon. So, ginamit muna ako ng Lord doon sa mga sa corporate, sa government, para alam ko yung tatahakin ko sa ministry. And nung time na nagbi-minister na ako, una kong ministry dito sa Batasan is sports. So, nag-aral ako, natuto ako mag-basketball, and I teach the kids to play basketball. May mga bata tayo tinuturuan na mag-training ng basketball, and then in the middle of the game, you will share the gospel. Ang yung retention ng bata, parang pag nagkukwento ka, palinga-linga, ang lilikot. So, doon ako, yung isa rin yung sa nag-motivate sa akin magsulat ng rap, kasi mahilig sila sa rap. Naisip ko, I think, pag gumamit ako ng isang bagay na makukuha yung attention nila, or yung isa sa mga makukuha yung interest nila, mare-retain ko yung attention nila, at doon ko maipapasok yung para sa salvation nila. So you're not doing it to entertain, you're doing it to as a bridge na ma-reach out sila. Oo, kasi kung tatanungin talaga ako, hindi po rapping yung passion ko eh. Nauna akong maging Christian, nauna akong maging servant ng Lord bago ako maging rapper. And nauna yung desire ko ng pag-share talaga ng gospel. Nakita ko lang yung rapping as a tool. So, kung tatanungin ako kung ano yung passion ko, again, hindi rap yung sagot ko. Kasi ang passion ko talaga is to share Jesus Christ. Kasi naintindihan ko yung Great Commission. Naintindihan ko yung maaaring kahinatnan ng tao pagka hindi nila narinig yung kwento ng salvation. Diligyan ako ng Lord ng burden sa puso na ito yung mangyayari sa kanila. Kaya, ganun na lang yung pagsulat ko, na I make sure na my lyrics are biblically and theologically correct para makaiwas na rin tayo sa bashing ng mga kapatid nating mga Kristiyano. At I make sure na biblically, theologically correct, pero maiintindihan ng common person. Mahirap din yung ginagawa mo kasi pag rhyme pat iba pa, di ba? Yung flow ng thought, kailangan hindi ma-overwhelm ng medium yung message. Di ba? Natutunan natin yan sa Mascom, di ba? Opo. Na minsan, yung mga medium na ginagamit natin, although may nagsabi na the medium is in the message or the medium is the message. Opo. Pero ang iniisip natin, huwag ma-overwhelm ng medium o yung ginagamit natin to convey the message. Ma-overwhelm ng medium yung message. Kasi ang goal natin, the medium will enhance the message. Tama, So, sinisikap mo na ma-maintain yung gano'n na nakafocus sila sa message noong kinakanta mo. Opo, I make sure na ito ba yung song ba to na gagawin ko, anong purpose nito? Pagka nagsusulat po kasi ako, Pastor, I always ask the Lord, anong purpose? Para saan? Kaya kung mapapakinggan niyo po yung mga singles ko sa Spotify, pinlag na no? Oo. Kung mapapakinggan niyo yung songs ko sa Spotify, hindi yan magkakatunog. Iba-iba kasi ng purpose. So, yung PTLJ, ang purpose nun ay evangelical, to share the gospel. And yung sentimento is for the underground. Kung mapapakinggan niyo yung kantang sentimento, doon binuhos ko yung rap skills, metaphor, hyperbole, yung mga wordplay, multisyllabical rhyming. Kasi ang target audience ko niyan ay yung mga kapwa ko rappers. Ang mga may hilig sa rap, sa underground scene. Technical din pala yan, no? Technical. Opo. Multi-syllabical. Rhyme. Kailangan may multi or kunwari, nagsulat ako ng suot ko ang aking pandigbang gayak, buti na lang dito patimpalak. That bilang lalakasan ng loob magbalak, kahit hingal pa at merong halak. Yung mga ganun, kailangan, may mga multi-meaning, hindi lang isang rhyme, kundi
may iba-ibang pwesto ng rhyming. Yung isa pang multi na Grabe, naisip it's an ko. art form. Opo. Hindi siya basta masabi lang na may sinabi o may kinanta lang. Opo. Kasi sa sentimento, ang sinulat ko rin po doon, ito yung multiple rhyming. Ang mensahe, mas higante pa sa BFG. BFG is Big Friendly Giant. Ang mensahe, mas higante pa sa BFG. Umaalam magtawag ka na ng BFP. Ligalaki mga bara dito TNT. Bulag pag nanlaban ka parang PNP. So, ang mensahe, mas higante pa sa BFG, Big Friendly Giant. Umaalab, fire. Magtawag ka na ng BFP, Bureau of Fire Protection. Legal aking mga bara dito TNT. Kasi pag TNT ka, illegal. Tago na tago. Legal. Kasi in some places sa mundo, illegal yung gospel. Pero dito, I'm telling everyone na legal to. Bulag pag nanlabang ka parang PNP. Parang pagka nilabanan mo yung word ni Lord, the metaphor of bulagta. So hindi siya ganun-ganun na lang, ha? Talagang paghihirapan talaga, no? Opo. Oo. Tapos meron ka pa iba pang mga naging activities sa community, no? Nakita ko sa Facebook mo yung Siklab. Opo, yung Siklab ay nabuo yan noong 2023. Ito po yung youth organization na under Sangguniang Kabataan. Dito sa area namin, ang Siklab po, ang meaning ay samahan ng impluwensyal na kabataang leader ng ating bayan or ng Area B, kasi Area B namin. And under rin siya ng QCYDO or Quezon City Youth Development Organization. And I praise God kasi nagsimula siya na under sa isang faith-based org which is yung Go Champions Movement. And naging arm po yun ng Go Champions Movement is the youth ministry ng aming church na Living Bread Philippines. At isa sa mga arm, kasi kailangan natin kumunik sa barangay eh. Kaya nga tayo community church, kaya nga tayo nandito sa community dahil meron tayong responsibilidad para sa ating mga ka-area dito sa barangay. So, yung Siklab, fire, makahawa yung apoy ng marami po kasi itong marami itong platforms si Siklab. Pero ang pinaka-importante ay yung bukod sa acronym na binigay ko, ang binabasa akin ni Lord sa Siklab ay S is for sinning, and I is for intellectual, L is for K is for kalinga, yun naman yung charity, dun yung papasok yung community, yung engagement and resilience. Kumbaga parang pagka may nasunugan dito, may donation drive, yun yung kalinga. Yung L is for lakas, for sports. A is for adhikain, tulungan yung bata na malaman nila yung purpose nila. And B is for Biblia. So, ando dun lahat ng mga dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno at ng mga mamamayan para matulungan yung mga bata na lumaki ng may maayos na moralidad at spiritual. At sa dami ng pinagdaanan mo, kitang-kita sa patotoo mo sa Bible Ninja, kitang-kita yung kabutihan ng Diyos at hindi ng mga pinagdaanan mo. Nagka-COVID ka, di ba pa? Pwede ba ikwento mo sa atin yun? Opo. Nung 2009, nagka-hepatitis ako. Ang sakit nun. Kasi bukod sa naninilaw ka, lagi ka nilalagnat gabi-gabi tapos may masakit sa dito mo. Tapos suka ka na suka. And I think nahawa ako sa sa street food dun sa Masbate. Mm-hmm. Kasi nagbakasyon lang ako noon, and then nung nagbakasyon ako doon, na-hospital ako. And ilang buwan din yung gamutan bago bumalik yung kulay, tsaka yung malalaman mo may nagbago sa iyo sa system mo. So, I praise God kasi gumaling ako doon. 2013 pneumonia, nagka-pneumonia ako. Though it's mild pneumonia, pero ang effect sa akin nun yung baga ko parang
naramdaman ko may something na nagpahina ng baga ako. And then, 2015 dumating, nagka-appendicitis naman ako. Ganun din, parang sasabog yung tiyan ko nun. Sabi ko, hindi ko maintindihan kung anong meron. Tapos suka lang ako na suka, hanggang sa fluid na lang yung sinusuka ko na bile. Wala naman laman na yung tiyan ko, pero suka pa rin ako na suka. Hanggang sa, sabi ng doktor, magra-rupture na yung appendix mo. Kailangan nang tanggalin. Ayaw pa ng nanay ko nun. Pero buti na lang, may wisdom sa mga doktor. So, hindi lang by faith. Kasi ang Panginoon gumagamit din ng doktor para magpagaling. Okay. So, operahan ako nun. And naramdaman ko rin na may nagbago sa sistema ko, sa katawan. May masakit sa likod ko after that. Tapos hindi na bumalik yung taba na to. Hindi na siya yung... Kasi bawal ko siya exercise that time eh. Mhm. Kasi nga may punit. Tapos pagka uubo ako, Ang sakit nun. ang sakit. So, nanatili yung fat dito. Hindi ko siya matanggal agad. So, appendicitis yun. And noong 2016, I think yun yung pang-apat ko na dengue. Kasi ang una kong dengue noong 2003, grade 3 ako noon, 9 years old. Yun yung parang nagdideliryo na ako. Nagising lang ako kasi nauntog ako. Kasi bit-bit na pala ako ng tito ko sa tricycle. Kasi daw nangingisay na daw po ako. So may dengue, high fever na noon. 2000 Nakaapat ka nun. Yun yung una. Nung pangalawa, after ko magka-HEPA, nung 2010 din. 2009, 2010. Tapos, nung 2013, nagka-dengue po ako. And then, nung 2016. Tapos, Grabe. 3 beses ako na COVID. Yung unang COVID is, akala ko fatal, pastor, kasi kailangan ko mag-oxygen. Hindi talaga ako makahinga. Pag wala yung oxygen tank, para akong nalulunod ng walang tubig naman. And, ang una kong prayer kay Lord nung time, kasi parang pneumonia pa lang siya nun eh. Hindi pa siya diagnosed as COVID. Lord, kung COVID man to, wag mahawa yung asawa ko. And praise God, kasi hindi nahawa yung asawa ko. Ano pa lang po nun, mga parang 4 na buwan pa lang kami mag-asawa ng misis ko. And may challenge na agad na parang, Lord, sabi ko, Lord, mamamatay na po ba ako? And then, I believe the Lord responded na, this will not end to death. So, kahit hirap na po ako makahinga. And medyo vague sa memory ko, pero ang sabi ng misis ko, nag-worship daw po ako nun. Kumakanta ako ng Worthy is the Lamb. And then people are praying for me over the Google Meet kasi yun yung nun, di ba? Hindi pa pwede mag-interact. So, ayun. Praise God kasi nabuhay ako. Pero imagine yung dinalan mo, pneumonia, may mga kinalaman sa baga. Ang hirap-hirap at ngayon kailangan mong malakas ang hininga mo sa pagkanta, di ba? Ayun po yung nakaka-amaze. Kasi alam ko kapag tumutungtong ako sa stage, hindi lang ako mag-isa. Kapag magra-rap ako, alam kong hindi lang ako yun. Dahil sa kaso ng paghinga ko, ito nga lang po yung pagsasalita ako, medyo nahihirapan ako. Pero sa kaso ng pagpa-perform at yung sa kaso ng baga ko, I would say na it's a Jesus-powered performance. Mhm. Kasi ang dami pinagdaanan ng paghinga, ng baga ko. Tapos nakakapag-rap ako. Oo nga eh. Kasi parang ang lalim ng paghuhugutan nun kasi hindi ka, pag kumakanta ka, siyempre, kailangan yung Opo. diaphragm control and everything. Opo. Akala mo marunong kumanta no? Opo. Pero, ang hirap nun. Pero in your weakness, nakita mo biyaya ng Diyos doon. Opo. Sabi nga po sa Bible, di ba, sa weakness natin, doon na perfected yung power and strength ni God. Mhm. Yun, every time na nagpa-perform ako, I consider it as parang miracle. Mhm. Miracle ni Lord. Bigyan mo lang kami ng konting idea yung proseso ng pagsusulat mo. Una, di ba, sabi mo, tinitingnan mo kung biblical, kung theological. How do you do that? Kasi po, dito sa church namin, mahalaga po yung talagang discipleship, pag-aaral ng salita ng Diyos, nang hindi lang basta makikinig sa pastor, kundi you have your
uh, they have this program to study the word. And sa pag-aaral po na yon, we make sure na bakit kaya, lagi may tanong, bakit kaya ito yung sinabi ni Jesus? So, ang response mo dapat ay look for the context. No? So, ano yung context nito? May kinalaman ba yung culture nila para mag-come up sa ganito? So, ang ginagawa ko po is, bago ako magsulat, I pray, Lord, give me wisdom. Kasi hindi talaga ako nakapag-function hindi ako nakapag-function ng magsulat ng ibang kanta pag hindi about kay Lord. So, ibig sabihin, siya talaga nag-i-enable sa akin magsulat. Kasi I tried writing ng hindi para sa kanya. Mga love song, gano'n. Hindi ko forte. Kumbaga parang hindi Kanya-kanyang ko forte feel. rin talaga yun, eh, no? Oh, hindi ko feel. I think kung papagawa na ako ni Lord ng love song, kung may blessing niya, I think mag-hit. Pero kung ako lang dahil lang uso, hindi talaga. So, ang gagawin ko po, magpe-pray ako, Lord, give me wisdom and knowledge para saan tong kantang to. Is it a regular time na or basta may naramdaman kang parang inspiration? O may schedule ka na ganito oras magsusulat ako? Most of my songs are written and inspired. Nai-inspire ako after mag-devotion sa umaga. And kapag ka may mga story sa Bible na nag-caught ng ng interest ko or ng heart ko, susulatan ko yan. So, yung process is mag-pray, mag-ask ng wisdom, and then magpa-practice lang muna ng humming. I-hum ko. Hanap ako ng beat na pwede. Like for example, ito, lang to concept lang to. Parang kung gusto ko sulatan yung story ni Joshua, kung paano siya tumawid sa river. So, ang hahanapin kong beat doon, parang mala epic na tugtugan. And doon ko papaikutin yung beat. Kasi yung beat should have a story din. Ano yan? Ikaw din nag-compose ng beat o meron kang kinuha na ibang beat? Meron, ito po, yung perform ko sa Bible Ninja muli, siguro kwento ko na lang din, no, para makakita ng tao yung writing process ko. Yung muli is a story it's a testimonial song. Diba nabanggit ko kanina, may evangelical, may underground. Ito, testimonial. About sa story na kung saan umikot sa storya ng pagpapalaya ng Panginoon sa isang makasalanan. Grabe yung addiction ko sa porn noon. Dapat maghihiwalay na kami ng asawa ko dahil hindi ko talaga siya mabitawan. Kasi hindi lang naman addiction sa porn yung nagagawa ko. Nagpo-progress kasi yung sin eh. So, may mga times na may mai-involve na babae, alam mo yun? Kahit walang sexual contact, like yung chat, alam mo yun? Oh. And ang daming nagpo-progress yung sin. Now, I'm talking about this because I have the courage to talk about it now because hindi ko na siya ginagawa eh. And I think kung may mga tao rin na nakakaranas nito, maiintindihan nyo yung writing process ko at yung mismong message ng kanta. Ang pornography kasi, meron siyang parang tanikala na, alam mo yun, pwedeng pumulupot sa'yo. At yung pupulupot na yun sa'yo, minsan ikaw na mismo yung gumagawa. Pinalaya ka na eh. And then, makakita ka lang ng magti-trigger doon. Kasi ang akin, naging parang stress reliever ko siya nung hindi pa ako Kristiyano eh. So, naging habit ko siya. At pag nai-stress ako, yun na ganyan yung response ko. So, pinalaya na ako ng Diyos. Ako lang din naman nagbabalik. O kaya ikukulong ko yung sarili ko. And, umabot sa point na, Lord, ayoko na nito. Nagawa ko nga yung song na to dahil
kakatapos ko lang gumawa ng kasalanan eh. Lord, ayoko na nito. Paano ba ako magsisimula ulit? Parang back to zero lagi. Paano ako magsisimula ulit? Hanggang sa, yun na yung naging hook. Yung, Panginoon, Panginoon, patawad sa aking pagkakamali, tulungan mong magsimula pumuli. Tapos paano ba? Paano ba? Kasi hindi mo pa alam yung ano eh, kung paano ka papalayain ng Diyos. Pero gusto mo magsimula ulit. Gusto mo, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko alam kung paano hindi ko alam kung paano makakawala. So, may habit ako na repetitive sin. And namumuhay ako ng alam mo yun, double face, Double life. double life. Oo. Oo. And mahirap yun bilang Kristiyano na meron kang ganong experience tapos nagsaserve ka sa church, worship leader ka, tapos may ganong kang habit. Ayoko na nito, Lord. So doon umikot yung storya. Kaya yung unang linya ng verse, naaalala lang kita tuwing nagagawa ko na, di namamalayan at di ko rin napupuna. Kagustuhan ng laman palagi yung nauuna. Ba't di kaya na gawin na ikaw dapat mauna? Kasi yun talaga experience ko eh. Ba't hindi ko kayang ikaw? Kasi kung ikaw yung una ko, hindi ko magagawa to eh. So kumbaga, sa panagsusulat ka, i-express mo muna yung nararamdaman mo. Di mo muna poproblemahin yung rhyme, di mo muna poproblemahin. Basta i-pour mo muna yung heart mo, then saka mo na ayusin. Yes, kasi if you open up to the Lord ng kung ano yung pinaka nararamdaman mo, if yung lumapit ka sa kanya na as you are. Unlike sa ibang tao, pag nag-open up ka, mawiwindang or magkakaroon ka ng bad impression. Pero kay Lord kasi, kapag binitaw mo lahat, He's unshakable. Kaya, Lord, ito yung nararamdaman ko, ito yung gusto kong mangyari, gusto kong magbago. Lord, tulungan mo ako. Hanggang sa binigyan ka ng Lord ng idea. Papasukan ka ng idea na hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. I remember reading a passage or a scripture, even your brothers and sisters na-experience din nila to. Yun Saka yung sabi sa 1 Corinthians, walang pagsubok na dumating sa atin, hindi pa naranasan ng tao. It's common, nararanasan niya ng tao. Kaya nagko-connect eh. Kasi shared experience yan. Opo. So, yun yung nag-motivate sa akin na sumulat na kung ganito ako kamiserable ngayon at na kay Lord na ako, paano pa kaya yung mga wala pa kay Lord? Gaano kamiserable yung kahihinatnan nila. So, yun yung nag-udyok sa akin na magsulat. Lord, alam ko kagagawa ko lang. Tapos habang nagtatype ako, nanginginig pa yung laman ko. Kasi nga, gusto ko pa manood. Pero hindi, laban. So, the Holy Spirit was with me the entire time na sinusulat ko lahat ng verse na yun. And then, maglalagay ng idea si Lord through the Holy Spirit. Ang nangyari sa storytelling ko, una, kinuwento ko kung yung problema muna. And then, mapapansin nyo pa sa second verse ng muli, yung ino-offer na solution. And then, sa kalagitnaan ng second verse, papakita yung way na ginawa ni Lord. And then, sa huli, kung ano na yung magagawa mo. Kasi, nalaman mo na tatanggapin ka ni Lord, yayakapin ka ulit, yung naghihintay lang sa'yo si Lord. Yung linya na, ang Panginoon ay naghihintay sa iyong pagbabalik at sasalubungin kang nananabik. Ang Panginoon, tumatakbo na sa iyong papalapit at hahagkan ka kahit nagkamali. Is the prodigal son experience na from afar, sinalubong ka ng Lord, niyakap ka. Now, habang nangyayari yun, yung mga linya na binitaw ko, hinaluan ko ng madrigal. Madrigal is like, you're singing something and you're singing a different lyrics or theme. So habang nangyayari yun, may sinasabi ako na aking dinedeklara sa ngalan ng ating Ama, ng kanyang anak, kasama ang Diyos na banal na Espiritu sa ating gabay. Ang tanikala at kadenang bumalot sa iyo, mga talit piring mo ngayon, ay aalisin at kakalasin at papalayain kanya ngayon din. Marapat na siya ay purihin. May freedom na nangyayari habang lumapit ka kay Lord na sasalubungin mo siya. Nagigets mo po yung perspective. At final words sa mga
nakakaisip na pumasok sa ganitong genre? Ano ang mensahe mo sa kanila? First of all, sa mga gustong mag-gospel rap or gumawa ng music for the Lord, una, be humble, no? And i-practice nyo yung humility. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. And kung papasukin nyo to dahil sa tingin nyo ito ay gateway para makilala kayo, maging prominent, Yumaman. sumikat, kumita, mali kayo ng landas na tinatahak. Because this type of genre is not something na pagkakakitaan. Kasi, minor, kumbaga part na nga tayo ng minority, tapos hindi pa tayo tanggap ng mga, hindi pa tayo tanggap ng mga lahat ng Kristiyano sa home court mo, hindi rin tayo tanggap ganun pa, naninibago pa yung underground scene, and walang interest dyan yung masa, hindi yan yung parang pepera ka. Bukod dun, in everything that you do, whether you eat or drink, songwrite, produce ng beat, rap, do it for the glory of the Lord. Kasi pagka napasukan ka ng glory para sa'yo, I'm telling you, yung masakit yung dadanasin mo. Hindi dahil paparusahan ka ng Lord, kundi marirealize mo sa sarili mo na mahihiya ka sa Lord. Na bakit ako nakikishare sa glory mo? Hindi ko dapat to ginagawa para sa sarili ko. I have to look at the bigger picture kung bakit ako nilagay ng Lord dito. Hindi po pwede po pastor yung sasabihin mo na ang goal ko dito makilala, sumikat, parang hindi pa kasi ganun kasikat yung gospel rap, ako yung gagamitin ng Lord para umabante yung gospel rap. Hindi eh. Kasi ang dapat na motivation ko na lang talaga ngayon, Pastor, which the Lord corrected my heart. Grabe yung disiplina na ginawa ng Lord bago ako mapunta sa estado na to. Hindi pa nga ako ganun kakilala eh. Pero kung ano ko ngayon, ang daming inalis ni Lord na shrapnel sa puso. At sinasabi ko, sakit. Kasi yung shrapnel na yun, ando doon yung pride, ego, ando doon yung yabang. I cannot be Christ-like po eh. I cannot be Christ-like kapag inisip ko na yung mga... I cannot be Christ-like kapag inisip ko yung pagpi-please ng tao. Kung tatanggapin ba ng tao yung music, i-adjust ko yung music ko para sa pandinig ng tao. Talagang kalwalatian lang niya. Opo. Do everything for the glory of the Lord. Again, I cannot do this alone. Without the Lord, I am nothing talaga. If I'm doing this for myself, I better stop. Pero kasi the burden na binigay sa akin ni Lord, ever since I understood the gospel, I have to do something na kung yung musika yung gagamitin ni Lord to help someone to be saved, para lang makasama sa langit, I'll do it. Kung kailangan kong kumausap ng mga taga-barangay, kung yung barangay yung gagamitin ni Lord para makakilala yung mga kabataan dito kay Kristo, kahit pagod na ako, basta pinagawa mo Lord, gagawin ko. Kung ano pa man yung ipapagawa sa akin ni Lord, I believe that I shall obey. Mm-hmm. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Ang Expositors Edition ay napapakinggan sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po
si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.